Mga kwento ni Felmo. Maganda at mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Maging sa lahat ng inyong masusugid na mga taga-suporta. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nancy. Kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa sarili kong karanasan. Ng mga panahong pinag-aaral pa ako ng tiyahin kong si Martha sa lugar ng Iloilo. Matagal na panahon nang nangyari ito. Ayoko din namang sabihin ang edad ko dahil may katandaan na talaga ako sa ngayon. Ako ang panganay sa aming 5 magkakapatid. Laki kami sa hirap. Kung minsan pa nga ay hindi kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Swerte na lang kung makakatikim kami ng masarap na ulam sa isang buwan. Pagkakatanda ko pa nga, ni isang beses ay hindi ko naranasang ipagdiwang ang kaarawan ko at ng mga kapatid ko. Paano ba naman kasi? Walang maayos na trabaho ang aking ina. Nagiging labandera ito sa mga kababaryo namin at karatig lugar. Sa kadahilanang wala itong tinapos kahit elementarya man lamang. Hirap pa nga siyang isulat ang sariling pangalan at nagkakanda baon-baon na rin kami ng utang para lang matustusan niya ang pangangailangan ng aming pamilya. Tumatanggap lamang siya ng labahin mula sa mga kapitbahay at kung walang magpapalaba, walang kapera-pera. Ang tatay ko, walang ibang ginawa kundi ang malulong sa kanyang bisyo. Parati itong umuuwing lasing at kung minsan pa ay sinasaktan niya ang aking ina. Nang sa ganoon ay magbigay ito ng pera sa kanya para may pambili siya ng alak na ipapalaklak niya naman sa mga gaya niyang walang ibang ginawa sa buhay, kundi maging pabigat. Awang-awa ako sa kalagayan ng pamumuhay namin noon. Kaya naman itinatak ko sa isipan ko na kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil yun lamang ang susing alam ko na magliligtas sa amin sa kahirapan. Isa pa, nasasaktan ako tuwing minamaliit kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Lalo na kapag sinasabing walang pinag-aralan ng aking ina. Kaya naman desidido talaga ako makapagtapos para man lang may maipagmalaki ako sa mga ito. Sa hirap ng sitwasyon namin, napagpasyan kong tanggapin ang alok ng kapatid ng aking ina na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa lugar nito, sa lugar ng Iloilo. Wala na kasing kakayahan pa mga magulang ko na tustusan pa ang pag-aaral ko ng kolehiyo dahil may mga nakababata pa akong kapatid na nag-aaral din nun. Bagamat masakit man na mawalay sa pamilya, tinatagan ko ang loob ko para makapag-aral para sa kinabukasan namin at maiahon sa kahirapan ng pamilya namin nun. Gustong-gusto ko din talaga ng mga panahong yon na makapagpatuloy sa pag-aaral at palagi kong iniiyakan ng aking ama na payagan ako. Gusto kasi nitong magtrabaho na lamang ako para kumita ng pera. Labag yun sa loob ko. Kaya naman laking tuwa ko nang magpresenta ang tiyahin kong tutustusan niya ang pag-aaral ko noon. Wala naman nagawa pang aking ama at ina. Pumayag na mga ito sa desisyon ni Tia Martha. Matapos akong makapag-impake ay inihatid ako ng pamilya ko sa sakayan ng bus patungo sa lugar ng tiyahin ko. Maliban na lamang sa aking ama dahil parang wala naman na itong pakialam pagkatapos nun. Matapos magpalitan ng yakap ng aking ina at mga kapatid, sumakay na ako ng bus nun. Bago pa man ako tuluyang sumakay ay may isinuot na kwintas sa akin ng aking ina. Pakaingatan ko umano ito at huwag na huwag kong tatanggalin sa katawan ko. Magiging gabay at tagapagligtas ko umano ang kwintas na yon. Itago mo lang yan sa damit mo, anak. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, ha? Mag-iingat ka parate. Dagdag pa niya. Mula Laguna,
bumiyahe akong mag-isa patungong Iloilo. Kahit na mag-isa, hindi naman ako nabahala nun. Nasasabik pa nga akong makarating kaagad sa lugar na kinatitirhan ng tiyahin ko. Nang tingnan ko ang kwintas na isinuot sa akin ng aking ina, nakita kong gawa ito sa pilak. Kasing liit lamang din ito ng 25 centavos. Meron parang mata sa gitna. Hindi ko alam na meron palang ganong kwintas ang aking ina at siguro minana niya pa ito sa ninuno niya dahil sa bakas na bakas ang kalumaan nun. Gaya ng ibinilin ni inay ay itinago ko na lamang yon sa ilalim ng damit ko. Makalipas sa mahabang pagbiyahe, nakarating na din ako ng Iloilo. Dali-dali kong hinanap ang address na ibinigay sa akin ng aking ina't natuntun ko naman agad ang baryong kinatitirhan ni Tia Marta. Mabilis ko lang din namang nahanap ang bahay ng tiyahin ko at hindi ako nahirapan. Doon ko lamang din napag-alamang kilala ang tiyahin ko sa kanilang baryo dahil may negosyo ito ron. Nang marating ko ang tahanan ng tiyahin, ay malugod naman niya akong sinalubong at pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Sa bukana pa lamang ay kitang-kita ko ng malaki at malawak niyang tahanan. Maganda ito. Medyo nakaangat sa lupa. Matapos namin makapagkwentuhan at makapagkamustahan, pinagpahinga niya na ako. Sinabi pa nitong sa mga susunod na araw na namin pag-uusapan ng tungkol sa pag-aaral ko dahil may importante pa siyang gagawin. Habang nasa bahay niya pa ako, tumutulong-tulong ako sa mga gawaing bahay at pinagsisilbihan ko sila. Kapalit na lang ng pagmamagandang loob nila sa akin na pinatuloy sa bahay nila noon. Maayos at maganda naman ang pakikitungo nila sa akin. Hindi nakapagtataka kung bakit marami ang biyayang dumarating sa pamilya nila. Nang sumunod na araw nga ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Tia at sinabi niya sa akin na malayo ang bahay nila sa paaralang papasukan ko. Nag-iisang paaralan ng kolehiyo pa lamang kasi ito noon sa lugar nila. Kaya't nung malapit ng pasukan, naganap na kami ng pwedeng rentahan na bahay panuluyan ng mga estudyanteng kagaya ko. Nakahanap naman kami. Malapit lamang yun sa eskwelahan na papasukan ko. Pwede ko itong lakarin at makakatipid pa ako. Binigay naman ng tiyahin ko ang lahat ng pangangailangan ko noon. Unang araw ko pa lamang sa paupahang yon, nakaranas na kaagad ako ng pagmamaldita ni Ate Gina na siyang asawa ng may-ari ng paupahan. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali at parating mainit ang ulo niya sa akin. Matalim pa ito kung tumingin. Para bang naasiwa talaga siya sa akin noon. Nang tanungin ko naman siya kung anong problema, tanging pagbuntong hininga at ismid lamang ang natatanggap kong sagot. Inisip ko na lamang ng mga sandaling yon na marahil ay dala ng pagdadalang tao niya. Nakikita ko kasing malaki na ang tiyan nito at bakas sa itsura niya ang pagbubuntis. Kung kaya naman binaliwala ko na lamang ang babae at hindi ko na pinagtuunan ng pansin ko. Isa pa, naroroon ako para mag-aral at hindi makialam sa buhay ng ibang tao kung gusto ba nila ako o hindi. Tsaka may sarili din naman akong silid at hindi naman nakikialam si Ate Gina sa akin. Ng mga sumunod na araw, may nagsidatingan pang mga kagaya kong estudyanteng naghahanap ng kwarto na mauupahan. Dahil may bakante pa naman noon na hindi ito tinanggihan ni Ate Gina. Hanggang mapuno na nga ang bawat silid ng bahay na ito. Nang mag-umpisa na ang pasukan ay nakilala ko ang dalawang babae na tumutuloy din sa bahay na nirerentahan ko. Tawagin na lamang natin sila sa pangalang Edna at Gabby. Naging kaibigan ko silang dalawa dahil magkakatabi lamang ang mga silid na tinutuluyan namin. At magkaklase pa kaming tatlo. Naging maayos naman ang pananatili ko ron. Hanggang sa isang gabi, nagising na lamang ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok mula sa pintuan. Dagli naman akong bumangon para tingnan kung sino yon at gabing-gabi na ay nang aabala pa ito.
Nung tuluyan ko na yung mabuksan ay bumungad doon si Ate Gina. May kasama siyang babae na sa tingin ko ay estudyante rin. "Ano po yun, ate?" Takang tanong ko at pupungas-pungas pa. Mag-aalas 10 na kasi ng gabing yon. "Pasensya na sa abala, Nancy. Pero kailangan kasi. Kung pwede, maghati muna kayo na Janice dito sa kwarto mo. Wala na kasing bakante at kailangan niya talaga ngayon na matutuluyan. Hintayin na lang natin ang nagrenta sa ikalawang palapag na umalis at saka lilipat doon si Janice. Paalis na rin naman yon." Mahabang paliwanag ni Ate Gina na animoy napakaamong tupa. Anya pa'y huwag umano akong mag-alala sa bayarin at makikihati sa renta ang babaeng kasama niya. Agad niya rin naman itong pinakilala sa akin at napag-alaman kong Janice nga ang kanyang pangalan. At tulad ko, estudyante din ito. Galing pa umano ito sa malayong lugar at wala nang ibang matutuluyan kung tatanggihan ko pa. Saglit ko pang tiningnan ng silid na nirerentahan ko at nag-isip nun. "Ano, payag ka ba? Huwag ka din mag-alala. Hindi naman kayo magtatabi sa higaan. Bibigyan ko siya ng sariling papag. Ito lang kasi yung silid na malaki-laki at kasya naman ng dalawa. Ayos lang naman po sa akin, Ate Gina." Pumayag na nga akong dalawa lamang kami ni Janice sa silid ko. Bastang importante noon ay makikihati talaga siya sa renta at bayarin gaya ng ilaw. Nang magkasundo kami ni Ate Gina, agad na rin naman akong nagpakilala kay Janice at inilahad ang kamay ko. Kakaibang titig lamang ang ipinukol niya sa akin na para bang hindi siya natutuwa. Dahil sa hiya nang hindi niya tanggapin ang pakikipagkamay ko ay pinapasok ko na lamang siya. Saglit namang nagpaalam si Ate Gina sa amin at ipapakuha niya sa kanyang asawa ang papag na mahihigaan ng babae nun. Inayos ko na din ang mga kagamitan ko. Inurong ko pasulok ang papag na hinihigaan ko at pang isang tao lang naman ang kasya ron. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko at itinatabi ay nararamdaman ko ang biglang pagbigat at pagsikip ng kwintas ko na parang nasasakal ako. Nang hawakan ko ito at ayusin kong umiksiba ang tali. Nakaayos naman ito. Nakasabit sa leeg ko nun. Kumbaga, pakiramdam ko lang pala yun na parang bumibigat ang kwintas na yun. Bahagya din itong umiinit nang hindi ko alam kung ano ang dahilan. Nang sipatin ko ng tingin si Janice ay tahimik lamang ito. Kinausap ko siya patungkol sa mga bagay-bagay na dapat sundin sa inuupahan namin. Pero tipid lamang ito kung sumagot. At nakakailang ang paraan niya ng pagtitig nun. Pailalim ito kung makatingin sa akin. Ilang sandali pa, nakabalik na si Ate Gina kasamang asawa niyang may bitbit na maliit na papag. Ipinwesto niya ito sa kabilang sulok ng kwarto at doon na nga pumwesto si Janice. Ilang araw ang lumipas. Napapansin kong palagi pa ring tahimik itong babaeng ito. Ni isang beses ay hindi pa rin kami nito nag-uusap ng matino. Kahit simpleng kamustahan at pagpapakilala man lamang ay wala. Tahimik lang talaga siya at parating nakatuon ng pansin sa isang librong kulay itim na hindi ko alam kung anong klaseng libro yon. Sa tuwing kinakausap ko naman ito at binabala ko makipagkwentuhan, parating nauuwi sa katahimikan ng paligid namin. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga siya o sadyang ayaw niya lang sa akin nun. Minsan kasi ay namamataan ko siyang nakikipag-usap naman sa ibang tao na kasama namin sa bahay. Lalong-lalo na kay Ate Gina. Napakagiliw niya na parabang malapit na malapit talaga silang dalawa at may paghimas pa ito sa tiyan ng buntis na yon. Ang mas ipinagtataka ko pa, magmula nang dumating ang babaeng si Janice sa silid ko, nagbago na ang pakiramdam ko sa suot kong kwintas nun.
Sa tuwing magkalapit kaming dalawa ay bumibigat ang kwintas ko't umiinit ito bahagya. Umabot pa sa puntong nagkakabutlig na ako sa dibdib pero maliit lang naman yun at walang kaso sa akin. Sa tuwing tinatangka ko namang tanggalin ang kwintas ko ay parati kong naaalala ang sinasabi sa akin ng nanay ko. May napansin ka ba dun sa babaeng kasama mo sa kwarto? Rinig kong tanong ni Gabi habang nasa kantin kami at nagmimerienda. Si Janice? Tanong ko. Janice pala yung pangalan nun? Alam mo, iba yung pakiramdam ko sa babaeng yon. Sambit naman ni Edna. Ayon sa kanila, parang ilap umano sa mga tao. Parang laking bundok. Kakaiba din ang amoy niya na parang amoy araw umano. Grabe din ito umano makatitig. Nakakakilabot na parang may hindi magandang gagawin. Alam mo ba kung saan galing yung babae na yon? Tanong pa nila. Sinabi ko na lamang na hindi ko alam dahil nga wala naman ding binibigay na impormasyon yung dalaga. Habang pinag-uusapan nila si Janice, nakikinig lamang ako. Abala ako sa pagkain ng merienda ko at hindi naman ako makasabay sa pinag-uusapan nila noon. Ayon pa sa mga ito, may kakaibang amoy nga na dala si Janice na hindi nila mapaliwanag. Laging amoy ang hit, kahit na bagong ligo lang ang amoy. Parang amoy araw. Isa pa, kung magiliw umano itong kaharap si Ate Gina, ay gano'n naman kasama ang pagkakatitig niya sa buntis kapag malayo siya rito. Para bang napakagaling ni Janice magpakitang tao kapag kaharap si Ate Gina. Baka naman ganun lang talaga siya. May mga tao kasing hirap talaga makisalamuha sa iba. Awat ko sa dalawa nun. Dahil patindi na ng patindi ang sinasabi nilang hindi maganda kay Janice. Kumbaga, para sa akin panlalait na yon. Mula itsura, panunuot, kilos. Magpaganon pa man ay binalaan pa rin ako ng mga kaibigan ko na mag-ingat dito. Dahil baka mamaya may hindi magandang gawin. Kumbaga, magnakaw o di naman kaya kasabwat ng kung ano mga kriminal dyan. Matapos ang pag-uusap namin yon ay doon na nagsimulang pinakiramdaman ko ang babaeng kasama ko sa kwarto. Kahit na may kakaiba din akong napapansin sa kanya nung unang dating niya pa lang ay ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Pero nang malaman kong napansin din pala ito ng dalawa kong kaibigan, hindi ko na nagawang magpatay mali siya. Lalo na Sir Seth at ako ang kasama niya sa kwarto nun. Kinahapunan nang makauwi ako galing sa paaralan, ay nadatnan kong magkausap na naman si Ate Gina at Janice. Masayang nagkikwentuhan ng dalawa at nagmimerienda. Saglit ko lang naman silang binati at dumiretso na ako sa silid namin noon. Pagkabukas ko ng pintuan, yun ang kauna-unahang beses na naamoy ko na merong mabaho doon sa loob. Malansa at hindi ko matukoy-tukoy kung meron bang patay na hayop doon o hindi naman kaya'y natuyong dugo. Kaya naman saglit ko itong hinanap matapos kong mailapag sa kama ang bag nun. Hanggang sa ilang sandali pa, napunta ako sa ilalim ng papag ni Janice. Sinilip ko yon. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga patay na daga. Hindi lang iisa ang nakikita ko kundi napakarami nun. Nagkalat sa sahig ang lamang loob ng mga ito na alam mo yung parang napakaraming pusa ang nasa loob. Akala mo nasagasaan din ng kung ano yon. Napaatras ako. Sumalubong sa akin ang mas malakas na amoy. Kaya naman dali-dali akong tumakbo palabas at tinungo ang kinaroroonan ni Ate Gina at Janice nun.
Tinanong ako ni Ate Gina kung bakit ako tumatakbo. Dali-dali ko namang sinabi sa kanila ang nakita ko noon. Kasabay ng pagsambit ko ay ang biglang pagbago ng ekspresyon na mukha ni Janice. Hindi yun pagkagulat, kundi yun bang parang nabisto ka sa hindi mo magandang gawain. Dali-dali itong pumunta sa silid namin. Mabilis ko naman siyang sinundan at doon ay nakita kong walang ano-ano gamit ang mga kamay. Kinuha niya ang patay na daga sa ilalim ng higaan niya. Mabilis niyang dinakot ang mga nagkalat na lamang loob nun. Inilagay niya pa ito sa damit niya na parang yun na ang ginawa niyang pangsalo sa mga ito. Lalong kumalat ang amoy at dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Dahil bumaliktad talagang sikmura ko. Napatanong si Gabi kung anong nangyari. Nang tingnan ko ito ay kasama niya si Edna at kakauwi pa lamang din nila galing paaralan. Sinabi ko naman sa kanila noon ang nangyari. Matapos kong magsuka ay sinabayan na ako ni Edna at Gabi sa pagpasok. Hindi talaga ako makapaniwala sa ginawa ni Janice. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan sa tuwing naaalala ko yon. Kung paano niya dakutin ng walang kahirap-hirap ang patay na dagat, mga lamang loob nito, na para bang sanay na sanay siyang humawak ng mga ganong bagay. Kinagabihan, napilitan kaming dalawa na matulog sa sala dahil hindi pa rin nawawala ang napakabahong amoy sa may silid namin. Hindi din naman kami pwedeng makitulog sa ibang silid gawa ng patakaran sa inuupahan namin na bawal makitulog sa iba. Hindi ko na tinangkapang kausapin si Janice kung saan galing at paano namatay ang daga. Batid kong hindi naman na niya ako sasagutin. At sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin kanina, may parte sa akin ang talagang nakaramdam ng takot. Dahil sa pagod ko ay hindi ko na napigilang hindi makatulog. Nagising ako nang makaramdam ako ng pagkaihi nun. Bumangon ako para magtungo sa banyo. Matapos kong umihi at nang makabalik, napansin kong wala si Janice sa pwesto niya nun. Madilim pa ng mga sandaling yon. Nang tingnan ko ang orasan na nasa dingding, 3:00 pa lamang ng madaling araw. Hihiga na sana ulit ako ang patutulog na lang dahil baka uminom lamang ito o lumipat ng silid namin. Nang bigla akong nakarinig ng kakaibang ingay. Ingay na para bang may nagtitik-tik ng kutsara sa babasaging plato. Mahina lamang yon pero nakakapangilong pakinggan. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa hindi ko malamang dahilan. Kasunod nun ay narinig ko ang mahinang pag-ungot mula sa silid nila Ate Gina. Para bang umaaray sa sakit ito. Dahil sa kuryosidad ay titingnan ko na sana ito sa silid niya at aalamin kung ano ang nangyari ng gabing yon kasi wala yung asawa niya eh. Pero bago pa man ako makarating sa mismong kwarto nila, nakita ko ang hugis ng isang taong nakatayo sa tapat ng pintuan. Nakatalikod ito, kung kaya't alam kong nakasilip ito sa pintuan ng kwarto. Unti-unti akong nilukuban ng takot at kaba nang mapagtanto kong ang bulto ng taong yon. Walang iba, kundi si Janice. Kaparehong-kapareho ng suot na damit at tindig ng babae. Ilang sandali pa ay mas lalong lumakas ang pagdaing ni Ate Gina at umaaray na ito. Kinurap-kurap ko pa ang mga mata ko gawa ng hindi ako makapaniwala sa nakikita ko noon. Nakapasok ng ulo ni Janice sa awang ng pinto. Nakita ko din na naghahabaan ang mga kuko nito sa daliri. Para bang nagkaroon siya ng kamay ng unggoy dahil sa nagkaroon ito ng balahibo.
Napaatras ako nun. Bagay na nakagawa ng ingay. Dagli akong nagtago sa gilid ng upuan at dahan-dahang bumalik sa sala. Kabadong-kabado ako nun, Sir Seth. Nagmadali akong bumalik sa kinahihigaan ko. Nagtalukbong ng kumot. Hanggang sa walang ano-ano, naramdaman ko ang mga yapak ng taong papalapit sa akin nun. Nagkunwari akong tulog. Gustong-gusto ko nang kumaripas ng takbo ng mga oras na yun pero hindi ko magawa. Huminto sa tapat ko mismo ang taong naglalakad kanina lang na parang pinagmamasdan ako nito. "Gising ka?" Rinig kong tanong ni Janice sa mahinang boses. Hindi naman ako sumagot at pinilit na umaktong tulog. Makaraan ng ilang segundo, naramdaman ko ang mainit na hininga nitong dumampis sa pisngi ko na halos magpawindang sa sistema ko nun. Pero kahit ganun pa ay nanatili pa rin akong nakapikit at ikinakalma ko ang sarili ko dahil sa takot na baka kung ano ang gawin nito sa akin. Idagdag pang mahihirapan akong huminga dahil pakiramdam ko ay nasasakal ako ng kwintas nun. Hindi naman ako makagalaw dahil nasa tapat ko si Janice at kapag gumalaw ako ay malalaman itong gising ako. Ilang minuto rin siyang nasa harapan ko at ramdam na ramdam kong pinapanood niya ang pagtulog ko nun. Tanging pagdadasal sa aking isipan na lamang ang nagawa ko at hindi ko na malayan. Nakatulog na pala ako. Sumunod na araw ay parang walang nangyari. Pagkagising ko pa lamang ay magkausap na naman si Ate Gina at Janice nun. Narinig ko pang sinabi ni Ate Gina sa babae ang kakaibang pananakit ng tiyang nararamdaman ng nagdaang gabi. Narinig ko pang sinabi ni Janice na malapit na kasi ang kapanganakan umano ni Ate Gina. Natitiyak umano siyang malusog ang bata at nasasabik na itong makita. Titig na titig si Janice sa malaking tiyan ng buntis. Napapadila pa ito sa nanunuyot niyang labi. Matapos ang pangyayaring yon na nasaksihan ko, hindi na talaga ako napalagay pa. Kahit anong pilit kong isipin na baka namamalikmata lamang ako at panaginip lamang ang lahat ng nakita ko ng nagdaang gabi, ay hindi ko madaya ang sarili ko. Hindi na ako basta-basta nakakatulog ng mahimbing sa gabi. At minsan pa ay sinusuway ko na ang patakaran ni Ate Gina. Nakikitulog na ako sa silid ni Edna o hindi naman kaya ay kay Gabi. Nagdadahilan na lamang ako sa mga ito para pumayag sila. Hanggang sa nahuli ni Ate Gina ang ginagawa kong pakikitulog sa ibang silid. Hindi naman niya ako pinagalitan. Binigyan lamang ng babala na malalagot na ako kapag inulit ko pa. "Ate Gina, hindi po bang sabi niyo lilipat agad siya kapag may umalis na sa ikalawang palapag?" "Bakit ba ayaw mo namang kasama sa silid si Janice? Mabait naman at malinis yan ah. Lilipat naman yan kung gusto niya. Sa ngayon, dyan na muna siya at pinapaayos ko pang silid na lilipatan niya. Maswerte ka nga at may kahati ka sa bayarin eh. Hindi gaya ng iba dyan. Maghintay ka o kung gusto mo, ikaw ang umalis." Pagtataray nitong tugon sa akin. "Pero yun po yung usapan natin, Ate Gina." "Wala nang pero-pero. Kung ayaw mo ay maghanap ka ng ibang mauupahan." Mataas ng boses niyang sabi kong kaya pinili ko na lamang na huwag sumagot at manahimik. Kaya naman wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang manatili sa silid namin. Sa isip-isip ko pa noon, nakakatipid nga. Takot naman ang kapalit sa akin. Ang ginawa ko na lang, hindi ako nagpapawala ng rosaryo sa bulsa ko. Saan man ako magpunta ay hindi ko talaga hinihiwalay sa katawan ko ang rosaryong bigay pa ng nanay ko. Di gaya nung una na nasa bag ko lang ito palagi at bibihira kong hawakan.
Maging ang ilalim ng higaan ko, nilalagyan ko ng asin at ang unan ko. Totoo man o hindi ang hinala ko kay Janice, mas mabuti nang magdoble ingat ako nun. Hindi na kasi lingid sa kaalaman ko na mga panahong yon ang tungkol sa mga aswang. Laking liblib na lugar din naman ako't naniniwala ako na kahit sa mataong lugar, ay may mga nilalang na nakikisama at nakikisalamuha sa atin na para mga normal na tao. Napansin ni Janice ang pagiging mailap ko sa kanya at nalaman niya ang ginawa kong pagrereklamo kay Ate Gina. Sa hindi malamang dahilan, naging mabait ito. Kinakausap na ako. Bigla na lamang ding nawala ang mga kahina-hinalang ginagawa niya. Inakala kong magiging maayos na ang lahat dahil sa pagbabagong yun ni Janice. Pero umpisa lang pala ang lahat. Hindi naglaon ay nag-iiba na naman ito. Hanggang sa isang gabi nun, habang payapang natutulog na ang lahat, maliban sa akin na hindi dinadapuan ng antok. Napakainit ng nararamdaman ko kahit nakabukas ang bintana sa silid para makapasok ang hangin. Pero hindi pa rin yun naging sapat dahil kakaibang init at panlalagkit talagang nararamdaman ko. Para akong niluluto sa kawali dahil sa butil-butil na pawis ko nun. Kahit anong pilit kong pagpapaantok at pagbaling-baling para mahanap ang pwesto ko, wala itong silbi. Buhay na buhay pa rin ang diwa ko habang nakapikit ang mga mata. Dahil hindi nga ako makatulog, sinisipat-sipat ko pa si Janice na masarap nang natutulog sa higaan niya. Nakita ko pang maliwanag ang labas ng gabing yon. Tanda na malaki ang bilog na buwan sa kalangitan. Na makita kong ang tulog na si Janice ay pinilit ko na namang patulugin ang sarili ko. Sa pagdaan ng ilang minuto kong pagkakapikit, narinig kong lumangit-ngit ang higaan nito. Gumalaw siya, o hindi naman kaya ay tumayo. Maya-maya lang ay narinig kong para bang may nagdadasal sa loob ng silid namin. Pabulong lamang yon pero ramdam kong nanonood ito sa buong kalamnan ko't para bang napaparalisa ako. Nang bahagya kong idilat ang mga mata ko, tumambad sa akin si Janice nun. Tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng katawan niya sa pamamagitan ng liwanag ng buwan at bukas na bintana. Wala itong saplot. Bumubulong-bulong ito mag-isa ng mga katagang hindi ko maintindihan. Doon ko lang naramdaman ang matinding antok na parabang hinihila ako ng higaan. Kahit anong pilit kong idilat ng mga mata ko, ay bumabagsak ito ng kusat na lalabo ang paningin ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong napapikit ng malanghap ko ang kakaibang amoy ng lana. At huling naaaninagan ko ay ang paglabas ni Janice sa may bintana. Doon na bumagsak ang mata ko. Kinabukasan, nahuli ako ng gising. Napasarap ang tulog ko. Kung hindi pa ako ginising ni Janice ay mahuhuli talaga ako sa klase nun. Dali-dali naman akong nag-ayos at hindi na nga nakaligo pa. Halos sakto lang naman ang dating ko sa silid-aralan namin at nakasabay ko pa sa pasilyo ang guro ko. Nang araw na yon, pakiramdam ko ay napakabagal ng oras. Bagot na bagot ako kahit ang daming pinapagawa sa amin nun. May kakaiba akong nararamdaman na parabang may hindi magandang mangyayari at kating-kati na akong umuwi sa narerentahan ko. Break time namin. Nabalitaan ko pa sa mga kaklase ko na hindi kalayuan sa paaralang pinapasukan namin. May patay umano na nakita.
May tama umano ito ng bala ng baril sa ulo pero ang ipinagtataka ng karamihan, may mga lamang loob itong nawawala. Kaya ang sabi-sabi, mga sindikado na nagbebenta ng laman loob ang may kagagawan nun. Pagsapit ng hapon, dumaan kami ni Gabi at Edna sa palengke para bumili ng makakain. Habang naglalakad kami, ay hindi sinasadyang may nasagi akong matandang babae. Nagtitinda ito ng kakanin at kamuntikan pang matapon ng mga paninda niya. Mabilis at natataranta naman akong humingi ng pamanhin sa matanda. Nang matigilan ako gawa ng bigla itong humawak sa kamay ko. May dala-dala ka, iha. Ingatan mo ang suot mo na yan, ha? Ililigtas ka niyan. Lalong-lalo na sa babaeng kasama mo matulog. Nagtataka ako sa sinabi ng manang nun. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin pero ang tanging naging sagot niya lang, mag-iingat kami at hindi umano namin alam kung tao pa ba ang nakakasalamuha namin. Binitawan niya ang kamay ko. Dali-dali naman akong hinila ng dalawa kong kaibigan at tinakala pa ng mga ito na may siraulong matanda. Kinagabihan, hindi na mawala-wala sa isipan ko ang sinabi ng matandang nasagi ko sa palengke. Napahawak na lamang ako sa kwintas na bigay ng aking ina nun. Kalaliman ng gabi ay nagising ako. Naririnig kong nagkakagulo na sa labas ng silid. Rinig na rinig ko ang boses ni Ate Gina at ng asawa niya. Kaya naman dali-dali akong sumilip sa may pintuan. Nang makita ko ni Ate Gina, ay mabilis niya akong sinabihang isara ang pinto ng silid ko. Huwag akong sisilip. May kung ano umanong nakapasok sa loob ng bahay. Hindi magkamayaw na tili at sigaw ni Ate Gina ang naririnig ko. Hindi yun sigaw ng takot, kundi sigaw ng nagagalit at handang makipagpatayan. Nandito siya! Nasa bubong ng kusina! Tagain mo! Utos niya sa kanyang asawa. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pag-atungal ng nilalang. Nagkamali ka ng kinante. Malas mo at dito ka pa napadpad. Bulyaw ni Ate Gina. Kasunod noon ay ang pag-atungal ng nilalang na sa tingin ko ay tinamaan ng kung ano. Muli silang nagkagulo. Narinig kong may nakatakas umano. Kahit na hindi ko nakikita ang mga pangyayari ng mga sandaling yon. Grabe pa rin ang takot na nararamdaman ko. Hanggang sa marinig kong nakalabas na umano yon. Nang marinig ko yon ay doon ko lang napagtantong bukas pa lang bintana ng silid ko. Isasara ko na sana ito pero nagulat na lamang ako, Sir Seth, nang bigla na lamang tumambad sa harapan ko, sa labas mismo ng bintana. Si Janice. Hubot-hubad ito at nababalot ng makakapal na buhok ang katawan, na parang buhok ng pusa. Nanlilimahid ito sa dugo at may malaking sugat sa may likuran at balikat. Saglit akong natigalgal. Ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa gawa ng isasara ko na sana ang bintana. Doon ko napagtanto na hindi pala ako nananaginip noong nakaraang gabi. Na totoo ang nakikita ko noon. Kitang-kita ko ang galit at angil sa mukha niya. Pero nang dumako ang paningin niya sa suot kong kwintas, mabilis pa sa 4:00 kumaripas ito ng takbo palayo na para bang takot na takot. Na sa puntong yun ay parang noon niya palang napansin ang kwintas na yun na suot-suot ko. Kung kailan magkaharap kami at nasaan yung aswang siya.
Nanginginig ang katawan kong isinara ng mabuti ang bintana. Doon ko lang naalalang nakatulog ako at wala sa silid namin si Janice. Nang gabing yun ko lang din napatunayan na totoo nga ang hinala ko sa babae, na hindi pa naginip ang lahat at hindi ako namamalikmata. Matapos ang pangyayari ng gabing yun ay hindi na din muli pang nagpakita si Janice. Kumalat sa lugar ang ginawang pang-aaswang nito sa buntis. Pinahanap ito ni Ate Gina dahil bago pa man umano makalabas ang nilalang, mukha ni Janice ang nakita niya. Grabe ang galit ni Ate Gina sa babaeng yun nang mapagtanto niyang ganun pala ang pagkatao nun. At dahil naiwan ng babae ang lahat ng gamit nito, kinumpiska ito ng asawa ng buntis nun. Sa kabutiang palad, naipanganak naman ni Ate Gina ang sanggol na malusog at matiwasay. Naisip ko din ng panahong yon na kaya siguro ay hindi ako magalaw-galaw ni Janice kahit na nasa iisang silid lang kami natutulog, ay dahil sa suot kong kwintas na bigay ng aking ina. Bagay na ipinagpasalamat ko noon. Naging maayos ang pag-aaral ko. Hindi na rin ulit ako pumayag na magkaroon ng kahati sa kwarto. Baka sa susunod, hindi na ako makaligtas pa eh. Sa awa ng Panginoon ay nakapagtapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho. Nakatulong ako sa pamilya ko bago ako nagkaroon ng sarili kong pamilya. At magpasa hanggang ngayon, suot-suot ko pa rin ang kwintas na ipinamana ng aking ina.